Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Eco International for 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok po dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon sa naganap na Miss Eco International. Ito yung first edition nila na talagang masasabi ko finally, ayun, natupad na rin at nangyari na, di ba? Kasi syempre, marami nagsasabi, nako, si Kit Cortez hindi makakalaban kasi parang nung noon pa siyang nakaraang taon kinoronahan, binigyan ng titulo na bilang Miss Eco International. Anyway, so kahapon, ayun na nga, nagganap na ang pageant nila, ang kanilang coronation night. At syempre, simple lang, hindi pa ganun kabongga kasi first edition. Parang yung pinapanood ko siya para siyang Miss Earth. para siyang Miss Earth na ano. But para sa first edition, bongga. 'Di ba? Sa Baguio nila ginanap yung kanilang coronation at masasabi ko in fairness naman. In fairness, nairaos naman nila ng bonggang-bongga. At may ilang kandidata ng mga nagsisalihan at di kalidad, ang gugwapo din, di ba? In fairness, first edition pa lang to. May mga latak-latak, pero parang feeling ko in the future, dadami na to. And, ayun, so, kakaiba yung pageant nila. Medyo may ginawa silang, twist, di ba? Kasi parang pag tinatawag ka sa semifinals, dati i-announce mo ng pangalan mo. Ngayon hindi, may papakita ang video. Tapos ayun, magugulat ka na, ay, ikaw yon. O, di ba? Gayon yung excitement doon. Host din, syempre, si Bea Milong Windorski at saka si Krishna Gravides. Ayun, syempre, bilang bagong host, in fairness kay Bea Milan bongga ng mag-host at alam mo yon pag nahasa pa to ng todo-todo, winner. Tapos si Krishna Gravides, syempre sanay naman na sa ganyan at magaling din talaga si Krishna. So yon. So happy ako dahil nairaos nila ang kanilang pageant ng bonggang-bongga. At nakita natin na, alam mo talagang si Bea, no? Habang tinititigan mo, lalong gumaganda. Kaya nakaka-excite ang Miss Universe this year. Kasi, the more na tinititigan mo si Bea, the more na nakikita mo na parang, wow, ang laki ng chance talaga ng Pilipinas na mag-penetrate ng bonggang-bongga sa Miss Universe. Di ba? And then, ayun. So, kamustahin naman natin yung mga kandidato dito. Siyempre, natuwa tayo at na-excite dahil grabe, hindi sila swimwear, sportswear ang suot-suot ng mga kandidato. At in fairness gusto ko yung pinapakita nila sa screen na may country doon sa magkabilang side. Sabi ko, in fairness, ang ganda. Tapos, ayun, so talagang laban na laban talaga ang mga kandidato. So, pag-usapan natin yung hindi napasama sa Asia yung kandidato ng Thailand. To be honest, yung in-announce nila na ito yung ilalaban nila, ito galing to sa Manhan Parang feeling ko, ay may hirapan to pumasok sa semifinals. Yung in-announce na nila, magbait naman si Bagets, kaya lang, parang hindi pa enough para ilaban mo sa isang international pageant. Kumbaga, experience, good for him. Kaya lang yung sasabihin mo, kaya ba nito manalo o may papanalo ba ang Thailand? Hindi. Para kasi ang tingin ko sa kanya, very ordinary lang na kandidato. So, sabi ko parang, okay, may hirapan talaga. Kasi yung napanood ko yung Manhan, piling-pili lang talaga doon sa kanila kung sino yung may quality na parang pwede mong ilaban talaga sa international stage. Kahit nga yung nanalong Manhan, kumbaga parang isa yun sa mga parang kalidad, tapos meron pang mga ilang candidates, pero hindi naging runners up or hindi naging
But ito kasing nilaban nila, talagang hindi ko alam, basta may something na kulang sa kanya. Oo. Kaya kahapon, yung lumalaban siya, in fairness naman, ready din naman si Bagets. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ako magugulat kung hindi siya matatawag. At doon sa top 11, ang mga pumasok ay sina Brazil. Oho. In fairness kay Brazil, napakagwapo. And then Cambodia. Andiyan din si Dominican Republic. Si Egypt na talagang, oh my gosh, grabe si Egypt ha. Gwapo talaga. Si France, India, and then Italy. O si Italy, nako, sabi nga ni Christine Ann Perez, nako, dapat na manalo si Italy. Siyempre si Philippines, si Kit, and then of course si Spain, at saka si Venezuela. Kung titignan mo yung mga kandidato, talagang pinili nila yung mga quality talaga na parang artistahin yung dating, di ba? At ayun, so nalungkot ako kasi wala nga yung ibang candidates. Oho. So sabi ko, in fairness, ang mga pumasok, si Malaysia gwapo din eh, no? Kung titignan mo si Malaysia, pero nagulat ako si Myanmar at Cambodia talagang lumaban. So, wala dito si Indonesia. Nagkaroon pa ng wrong announcement ba? Oho, si Bea Milan. Oho. So, yon. Anyway, pagdating naman sa top 6, oho, yung top 6, oho, ang mga pumasok ay si Philippines, si India, si Italy, si France, Egypt, and Dominican Republic. O, di ba? So, sobrang parang, mas talagang gusto nila, parang feeling ko, mga gusto nila mga matatangkad, mga gwapo talaga. Kaya dapat sa susunod na taon, kung magpapadala ng kandidato dyan, yung ano mo yun, yung qualidad talaga ng personality, dapat bongga, ganon. And then, of course, nagkaroon na ng runners-up at parang ang style ay Manhunt International na alam mo yon na parang kung sino yung pumasok sa semifinals, ayun na, nasa kanila na yung 5th runner-up, 4th runner-up, yung mga tipong ganon. At syempre, ang ating pambato ay naging 2nd runner-up, si Kit Curtis, at naging Mr. Intercontinental Asia. Yes! So, anong reaction ko kay Kit? Si Kit sa totoo lang magaling, charming yung beauty niya, ang lakas ng appeal. Oho. Pero syempre, parang feeling ko, much better na rin na ang pinanalo nila ay taga-ibang bansa. Kasi, pangit din naman na parang nakikita kasi si Kit sa lahat ng mga event. Kumbaga parang easy na lang sa kanya talaga itong Miss Eco International. Ando doon ako sa part na tama yung posisyon na nakuha niya, 2nd runner-up. At napunta ang 1st runner-up kay France at saka kay Egypt. Si Egypt ang nanalo. Si Egypt naman kasi, Diyos ko, pag tinignan mo naman, grabe. Nalungkot lang ako sa pageant na to kasi hindi talaga nila pinag-trunks yung mga kandidato. Kumbaga parang, tawag dito, masyadong wholesome yung dating ng pageant na to. Napaka-wholesome. So, mas gusto ko sana, naka-trunks, hindi yun naka-short. Naka-short kasi parang makikita mo doon, charot. Mas iba pa din. Ano ba makikita mo doon? Siyempre, mas iba pa din yung nakita mo na parang, yung kaseksihan talaga nila. Kasi yung mga lalaki din naman, habang naglalakad, kulang na lang nila, itaas din yung nila, yung shorts nila. Gusto din makita yung kabuuan ng legs nila. Di sana pinag-swimming trunk na lang sila. Diba? So, yon. And then, masaya kasi parang, ang galing nung pageant, ang bilis nung facing. And then, ayun, tama yung ginawa ng organization na hindi pinanalo agad si Philippines kasi parang feeling ko magkakaroon ng bias, 'di ba? Sa pageant na to. So, dapat talaga ipanalo nila yung taga-ibang bansa para to hingkayat din, encourage yung mga iba pang country na magsumali sa pageant nila. Ganon. At masaya naman ako sa nakuha ni Kit na 2nd runner-up. Yes, nakakapanghinayang, pero experience din kay Kit na nabigyan ng opportunity na makapag-compete sa international stage. At ayun, kung gusto niya pang sumali pa ng one more time, I think pwede. Kasi napakagwapo at napaka-charming. Pilipinong-Pilipino ang dating. Walang halo, di ba? And then, ang galing magsalita.
ayun talaga, magaling siyang magsalita. At masasabi ko na wow, no, nakaka-proud si Kit Curtis. At ang feeling ko, ang bango-bango niya lagi. Charot. So, yan. And then, congratulations, syempre, sa first runner-up na si Mr. France. Akala ko nga si France ang mananalo eh. Pero, sabi ko, dapat si Egypt. Kasi si Egypt, yung parang, alam mo yun, ang tangkad, ang ganda ng quality. And then, ayun, let's see kung ano ang gagawin nila bilang Mr. Eco International. And looking forward ako sa susunod nilang pageant kung paano pa to mas mapapaganda, mas mapapabongga, at mas mailalaban ng todo-todo. So yun na simulan nila ngayon, maganda na yan. Sana magtuloy-tuloy, di ba? Kasi in fairness ha, ang ganda ng pageant nila, lalo na kung napaghandaan talaga at napagplanuhan pa. But first pageant pa lang naman, so wala naman akong ina-expect masyado kasi first edition nga. Kumbaga, parang syempre nangangapa pa sila. Sabi ko nga, para ka lang din naman nanood ng Miss Earth or ng Miss Eco na alam mo yun, na ganun ano lang. Pero sana mas dumami yung mga magkukumpit. Sana umabot sila ng 50, ganon. At sana next time mag-trunks na sila, di ba? Charot. So, yan. So, nakakaloka talaga kasi gusto ko sana makita sila na, alam mo yon, mas, yung kaseksihan nila. Ganon. Anyway, good pageant para sa akin ng Miss Eco International. And then, ayun, looking forward pa ako sa mga susunod pa nilang edition. Baka mas mapaganda pa nila at magkaroon pa sila ng magandang advokasya talaga para sa winner at saka sa mga nagiging kandidato dito na to campaign yung eco-tourism natin. Di ba? Yung system. Ganon! So, syempre maraming salamat. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa first edition ng Miss Eco? Natuwa ba kayo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.